Tahimik ang umaga sa maliit at payak na isla kung saan nakatira si Carol. Naupo siya sa buhanginan, yakap ang kanyang mga tuhod. May hawak siyang maliit na kabibe na pinulot niya kahapon. Pinag-aaralan niya ang mga guhit na parang may lihim na kwento sa loob. Sabi ni Papa, galing yan sa malalim. Mahina niyang sabi sa sarili. Na inaabot daw ng mahabang panahon bago ka madala ng alon sa pampang at makita mong liwanag. Ngumiti si Carol. Hindi pa rin siya sanay sa salitang Papa. Sa loob ng 9 na taon ng kanyang buhay, ang mama niya lang na si Nikita ang mundo niya. Si Nikita ang nagturo sa kanya na magsulat. Si Nikita ang kasama niyang matulog, ang yumayakap sa kanya kapag nagkakasakit siya. Pero ilang buwan pa lamang ang nakalipas, may dumating na lalaking matangkad, moreno at naluluhang nakatingin sa kanya. Ang kanyang ama na si Jaime. "Carol!" Tawag ng kanyang ina mula sa kubo. "Halika na, kakain na tayo." Tumayo si Carol at tumakbo papunta sa kubo. Sa loob, nakaupo si Nikita na nakasuot ng simpleng bestida at buhok na nakapusod. May ngiti sa labi nito pero palaging may bakas ng pag-aalala sa mga mata. Isang bagay na hindi lubos na maintindihan ni Carol. "Ma," sabi ni Carol habang umuupo. "Ilang tulog na lang po bago dumating si Papa." Napangiti si Nikita at hinaplos ang buhok niya. "Isa na lang, bukas ng hapon." Napatalon si Carol sa tuwa. "Talaga po? Uuwi na siya? Dito po sa isla?" "Oo," sagot ng mama niya. "Susunduin niya tayo. Dadalhin niya na tayo sa kanyang mama para ipakilala." Saglit na tumahimik si Carol. "Ma, bakit po ba ngayon lang kami magkasama ni Papa? Bakit nung baby ako, wala po siya? Bakit ikaw lang?" Natigilan si Nikita. May mga bagay kasi anak na mahirap ipaliwanag. Mga problema ng matatanda na hindi mo pa maiintindihan. Kapag malaki ka na, doon na lang namin ipapaliwanag. "Masama po ba si Papa noon?" Inosenteng tanong ni Carol. "Ayaw niya po ba sa akin dati?" Agad na umiling ang kanyang ina. "Hinding-hindi. Mabuti ang Papa mo. Mahal ka niya at hindi niya lang talaga alam na may anak siya." Bakit po itinago mo ako sa kanya?" Napapikit si Nikita at parang may biglang naalala. "Dahil akala ko mas ligtas kayo kung magkalayo muna." Hindi na nagtanong si Carol. Hindi niya lubos na nauunawaan pero sapat na sa kanya na mahal siya ng kanyang ama. Na okay na sila at makokompleto na. Yun lang naman ang gusto niya bilang bata ng mga panahong yun. Dumating si Jaime kinabukasan sakay ng maliit na bangka. Tumakbo si Carol papalapit. Hindi sigurado kung yayakap o tititig lang sa amang pinananabikan niyang makita. "Carol, anak ko," nakangiting sabi ng kanyang ama. Yumakap siya ng mahigpit, parang takot na mawala muli ito. Naiisip ni Carol ng sandaling yon na iba pala talaga ang saya kapag may papa. Iba ang saya kapag buo ang pamilyang mayroon siya. Mula noon, napuno ng kagalakan ang kanilang maliit na pamilya. Nagluluto sila sa gabi at nagtatawanan. Kinikwento ng kanyang ama ang mga dagat na kanyang tinahak, ang mga bituin na mas maliwanag sa gitna ng karagatan. Isang gabi, habang nakahiga sila sa banig, nagsalita si Nikita. "May sasabihin kami ng Papa mo." Umupo si Carol. "Ano po yon?" "Bukas," sabi ni Jaime at inayos ang buhok niya. "Sasakay tayo ng barko." Lumaki ang mata ni Carol. "Barko? Tulad ng sinasakyan mo, Papa?" Tumango si Jaime. "Oo anak, pupunta tayo sa pamilya ko. Makikilala mo ang mga magulang ko. Ipapakilala ko kayong dalawa. Si Nikita bilang mapapangasawa ko at ikaw bilang anak ko. Pag uwi ko, gagawin ko na kayong mga Del Fuego." "May lolo at lola po ako?" Tanong ni Carol at medyo namamangha. "Oo," sagot ni Nikita at niyakap siya. "Makikilala mo na sila."
Kinabahan si Carol, pero mas nangingibabaw ang saya na nararamdaman niya. Papa lang ang hiniling niya, subalit syempre mas magiging masaya kung may lolo at lola rin siya na mababait at mahal siya. Sa araw ng biyahe, abala ang pantalan. Hawak ni Carol ang kamay ng kanyang ina habang pasakay sila sa barko. Malaki yon at mas malaki kaysa sa anumang nakita niya. "Ma," bulong niya, "parang ang daming tao." "Okay lang yan," sagot ni Nikita. "Magkakasama tayo. Kumapit ka lang sa akin." Habang nasa biyahe, natulog lang si Carol at kumain ng kumain. Minsan ay kinukulit siya ng kanyang ama at naglalaro sila para hindi siya makaramdam ng boredom. Nasa gitna sila ng biyahe nang biglang may malakas na sigawan. "Nikita!" Napalingon si Carol sa isang babaeng nakaitim at may galit na mga mata. "Rosana, anong ginagawa mo rito?" Gulat na tanong ni Jaime. Masamang tumingin si Rosana sa papa niya. "Anong ginagawa ko rito? Akala mo ba hindi ko malalaman na parang itatapon mo na lang ako na parang basura? May kasunduan tayo. Kung alam ko lang na nasa islang babaeng yan, hindi na sana tayo pumunta ron. Balak mo pa talaga akong iwan?" Sinubukan pigilan ni Jaime si Rosana. "Tama na. Huwag ka na mag-iskandalo rito. Mag-ina ko ang pinipili ko at hindi ikaw. Silang ipaglalaban ko. Alam mong hindi kita mahal noon pa man. Pinagkasundo lang tayo ng ating mga magulang. Pero alam mo kung sino ang mahal ko." Namuo ang mga luha ni Rosana at napatingin kay Nikita bago sa kanya. "Bakit ka nandito? Sino yung bata? Anak ninyo? Ako ang fiancé mo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Sinira mo ang buhay ko, Jaime." Hawak ni Carol ang braso ng kanyang ina at nagsisimula ng matakot kay Rosana. Habang tinitingnan niya ito, parang mukha ni Rosana ang mukhang matatandaan niya sa bawat bangungot ng kanyang buhay. "Ma, sino po siya?" tanong ni Carol. Hindi pa nakakasagot si Nikita nang biglang isang malakas na pagsabog mula sa kabilang bahagi ng barko ang umalingaw-ngaw. Nayanig ang lahat at nagkagulo ang mga tao nang may kumalat na usok at apoy. "Papa!" sigaw ni Carol nang matulak palayo ng ibang tao ang kanyang ama. "Carol, humawa ka sa mama mo!" sigaw ni Jaime. Maya-maya ay nakalapit na rin naman sa kanila si Jaime. Nakahanap sila ng matatakbuhan habang nakikipag-agawan sa life jacket. Pero bumalik si Rosana na may hawak na kutsilyo. "Kung hindi ka akin, wala kang karapatang maging masaya." Mabilis ang mga pangyayari. Napasigaw sila nang saksakin ang kanyang ina na si Nikita. "Mama!" sigaw ni Carol. Sinubukang lumapit ng kanyang ama, pero isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa likod. Kitang-kita ni Carol kung paano yun tumama sa dibdib ng kanyang ama. "Papa!" umiiyak na sigaw ni Carol. Lumuhod siya sa gitna ng kaguluhan. Umiiyak at nahihirapan ng huminga. Gumapang si Nikita papunta sa kanya kahit sugatan. "Carol, anak." Kinuha nito ang life jacket at isinuot sa kanya gamit ang nanginginig na kamay. "Ma, masakit po ba?" umiiyak na tanong ni Carol. Ngumiti si Nikita kahit may dugo sa labi. "Mahal ka ni Mama at Papa. Hanapin ka namin. Magiging okay ang lahat, anak. Tumakbo ka, Carol. Mabuhay ka. Balang araw, hahanapin ka namin ng papa mo." "Hindi po," sigaw ni Carol. "Ayokong iwan kayo." "Huwag kang lilingon." Mahina ngunit matatag na sabi ni Nikita. "Tumakbo ka. Sige na." Hindi naintindihan ni Carol kung paano siya tumakbo. May sumabog ulit, may taong bumangga sa kanya. Nawalan siya ng balanse at tumama ang ulo niya sa bakal. Parang biglang umikot ang mundo. Narinig pa niya ang boses ng kanyang ina at pagkatapos ay ang dilim ang bumalot sa kanya. Nahulog siya sa dagat at ang huling bagay na naramdaman niya ay ang yakap ng alon.
habang nawawala ang kanyang kamalayan. Malamig, yun ang unang pakiramdam ni Carol nang magising siya. Parang may humihila sa kanya pababa. Parang mabigat ang katawan dahil sa pagod at takot na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Carol at ang walang hanggang asul na dagat ang nakita niya. Ma? Mahina niyang naibulong. Sinubukan niyang igalaw ang mga kamay, pero parang wala na siyang lakas. Ang life jacket ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang lumulubog. Papa? Muli niyang bulong pero walang sumagot. Tanging hampas lang ng alon ang bumati sa kanya. Masakit ang ulo ni Carol. Parang may pumipintig sa loob at bawat pintig ay may kasamang liwanag na parang kidlat. Pumikit siya at pilit na hinahabol ang hininga. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang inanod hanggang sa may boses ng lalaki siyang narinig. May bata rito. Parang panaginip. Gusto niyang maniwala pero takot siyang umasa. Narinig niya ang tunog ng sagwan at ang hampas nun sa tubig. May aninong dumaan sa ibabaw niya at tinakpan ng araw. Diyos ko, buhay pa. May malakas na kamay na humawak sa life jacket niya at hinila siya pa itaas. Napasigaw siya sa sakit nang gumalaw ang katawan niya. Pero agading napalitan niyo ng panghihina. Iha, anong nangyari? Sabi ng lalaking may magaspang na boses. Nandito ka na. Ligtas ka na. Pagkatapos nun, unti-unti na naman siyang nawala ng malay. Nagising na lang siya sa tunog ng mga manok at sa kisame na hindi pamilyar sa kanya. Napaangat si Carol bigla, ngunit agading napaatras nang makaramdam ng hilo. Mahina siyang napahawak sa ulo. Aray! Dahan-dahan lang iha, saad ng isang babae. Napalingon siya sa isang babaeng payat, pero mukha namang mabait. May hawak itong basang bimpo. Sino po kayo? Mabilis na tanong ni Carol at puno ng takot ang boses. Napaatras siya hanggang sa sumandal sa dingding. Hinila niya ang tuhod palapit sa dibdib at parang gustong magtago. Hindi niya alam kung para saan ang takot na nararamdaman. Parang may mali at parang may matinding nangyari, pero hindi niya maalala kung ano yon. Sandali iha, mahinahon na sabi ng babae. Huwag kang matakot. Hindi ka namin sasaktan. Anong pangalan mo? Tumigil si Carol. Wala siyang maalalang kahit ano. Pero parang may biglang kumislap sa isip niya. Isang salita lang at isang tunog na pamilyar sa kanya. Carol? Sagot niya. Carol po ang pangalan ko. Ngumiti ang babae pero may lungkot sa mata. Magandang pangalan. Nasaan po ako? Muling tanong ni Carol. Natatakot po ako. Wala po akong matandaan. Nagkatitigan ang mag-asawa. Halata ang gulat ng mga ito pagkatapos yung marinig mula sa kanya. Maya-maya ay napatingin siya saglit sa isang binatilyo na nasa isang sulok at matamang nakatingin sa kanya. Hindi ko po alam. Ulit ni Carol, mas mabilis, mas takot na dahil nagtataka siya kung bakit walang maalala. Hindi ko po alam. Bakit wala po akong alam? Tumulo ang luha niya sa labis na takot. Nang parang biglang may narinig siyang malakas na putok ng baril. Sigawan ng mga tao na hindi malinaw sa isipan niya. Agad na lumapit ang babae at niyakap siya. Sa una ay naniga si Carol pero may kung anong init sa yakap na yon. Parang hindi delikado at parang magiging okay lang ang lahat. Carol, tahan na, mahinang sabi ng babae. Ako si Aling Rosa. Siya naman si Mang Isko. Ligtas ka rito. Walang mananakit sa'yo. Kinagabihan, pinakain siya ng mga ito at hinayaang magpahinga. Pero natutulala lang siya at parang natutulala sa lahat ng yon. Ilang sandali pa, narinig ni Carol ang mahina ngunit mabigat na usapan ng mag-asawa. Nakita mo yung balita? Sabi ni Mang Isko. May barkong sumabog kahapon. Oo, sagot ni Aling Rosa. Baka isa siya sa mga pasahero. Kawawa naman ang bata.
Isko, nanginginig ang boses ni Aling Rosa. Kung may maghanap sa kanya, ibabalik natin. Pero kung wala, wag na nating ibalik. Mukhang matindi ang pinagdaanan niya. Alam mo kung bakit siya ibinigay sa atin ng Diyos. Napayuko si Mang Isko. Kailangan natin siyang ibalik. Baka may naghahanap sa kanya. Pero mukhang porsigido si Aling Rosa na alagaan si Carol. Namatay ang bunso natin. Bigla siyang dumating sa atin. Pakiramdam ko si Carol ang kapalit. Alagaan na lang natin siya kung walang maghanap. Sige, sasabihin natin sa mga pulis o sa barangay. Pero kung walang pumunta para bawiin siya, tayo na lang ang mag-alaga, Isko. Naririnig niya ang lahat ng yon. Wala man siyang maalala. Naiintindihan niya pa rin ang pinag-uusapan ng mag-asawa. Gayunpaman, hindi siya natataranta. Para bang may bumubulong sa kanya sa hangin na manatili roon, na huwag nang umalis at magiging okay lang ang lahat. Kinabukasan, nagising si Carol na hawak pa rin ang maliit na kumot. Tahimik siyang bumangon ng dahan-dahan at parang takot na makagawa ng ingay. Lumabas siya ng kubo, tahimik ang paligid, simpleng bahay, simpleng isla. May mga lambat na nakasampay at bangkang kahoy sa gilid. Parang pamilyar, kaya siguro parang panatag pa rin siya kahit walang maalala. Gising ka na pala. Saad ng anak na lalaki ni Mang Isko at Aling Rosa. Napatigil si Carol sa pagmamasid sa dagat. Nakasandal sa poste ang binatilyo. May hawak na itak at nag-aayos ng lambat. Matangkad, moreno ang balat. Diretso ang tingin sa kanya, pero malamig at mukhang hindi natutuwa na naroon siya. Magandang umaga, bati ni Carol. Ikaw si Kuya Pancho, di ba? Maikling sagot ng binata. Huwag mo akong tawaging kuya. Hindi kita kapatid. Isa lang ang kapatid ko. Pancho lang? Ulit ni Carol. Mas matanda ka sa akin kaya bilang pagalang, dapat kuya yon. Hindi sumagot ang binatilyo. Lumayo ito sa poste at inasikaso ang mga lambat. Medyo na-curious naman siya kaya gusto niyang lumapit. Ano ba? Ang epal mo? Huwag kang lalapit sa lambat. Saad ni Pancho. Ngumuso siya rito. Pasensya na, ang sama naman ng ugali mo. Anak ka ba talaga ni Mang Isko at Aling Rosa? Ang bait nila. Ikaw, hindi. Pinagmasdan siya ni Pancho mula ulo hanggang paa. Tagalabas ka. Hindi ka taga rito sa isla. Wala akong pakialam sa'yo. Napayuko si Carol. Wala naman siyang ginagawang masama. Mainit na agad ang dugo nito sa kanya. Napailing si Pancho habang nakatingin sa kanya. Tahimik lang naman si Carol. Pero kahit ganoon, may kung anong pakiramdam na kahit hindi siya gusto ni Pancho, ligtas pa rin siya. Lumipas ang mga araw at mga linggo, gigising si Carol sa tilaok ng manok at sa tunog ng alon na palaging naririyan lamang sa paligid. Kakain siya ng kanin at tuyo, minsan isda na may sabaw kung may huli si Mang Isko. Pagkatapos ay uupo siya sa gilid ng kubo, nakayakap sa sarili at tahimik na nakatingin sa dagat. May kung anong mabigat tuwing tinitingnan niya ang tubig. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya maalala kung ano ang nangyari. Pero alam ng katawan niya na may mali. Na ang dagat ay hindi lang basta dagat. Parang may tinatago yung alaala na ayaw pa niyang ibigay. Sabi ng mga ito, na-report na raw ang pagkatagpo niya. Pero lumipas ang mga buwan at taon, wala nang naghanap sa kanya. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Carol sa mga ito. Napangiti naman si Aling Rosa. Lilipat tayo sa ibang lugar, malayo rito, sa malayong isla, Carol. Bago ka pa dumating dito, plano na talaga naming umalis at lumipat. Isasama ka na lamang namin. Isla rin yon at mas maliit. Wala nang naghahanap sa'yo, kaya sa amin ka na lang. Kami nang mag-aalaga sa'yo ngayon. Aampunin ka namin. Ipaparehistro ka namin sa pangalan namin. At kami nang bahala at magpapatulong kami para sa late registry mo. Nay, Bulalas ni Pancho.
Anong sinabi niyo? Pero hindi ito pinansin ni Aling Rosa. Napag-usapan na namin ni Isko na ayusin namin ang mga papeles mo para makapag-aral ka. Nay, bakit yung aampunin ng batang yan? Hindi naman si Mercedes yan. Bulalas ni Pancho. Sumagot naman si Mang Isko. Pancho, ano ba? Tama na. Nagdesisyon kami ng nanay mo. Aalagaan namin si Carol. Ituring mo siyang parang kapatid mo. Hindi ko kapatid yan. Si Mercedes lang ang kapatid ko. Padabog na lumabas si Pancho. Bahagya naman siyang nalungkot sa asal ni Pancho. Masaya siyang kupkupin ng mag-asawa. Gayunpaman, paano siya magiging masaya ng lubusan kung ayaw naman sa kanya ng anak ng mga ito? Lumipas ang mga linggo. Wala silang ibang ginawa kundi maghanda sa pag-alis. Pero ang araw bago ang kanilang pag-alis, nagkaroon sila ng pagtatalo ni Pancho. Ano ba? Inis nitong sabi isang hapon habang nagwawali si Carol. Umalis ka na nga. Bakit ang sip-sip mo? Hindi naman ako sipsip, sagot ni Carol. Wala akong magawa kaya naglilinis ako. Saka marami na kayong naitulong sa akin. Wala akong ibang pupuntahan at kayong kumupkup sa akin. Salamat. Kahit ayaw mo sa akin, tinuturing pa rin kitang parang kapatid. Hindi. Mabilis na sagot ni Pancho. May kapatid na ako. Patay na siya. Pero hindi mo siya mapapalitan. Nanahimik si Carol. Wala naman siyang intensyon na palitan ang kapatid nito na si Mercedes. Pero hangad niya na sana ay hindi sarado ang puso ni Pancho na makilala siya at tanggapin bilang parte ng pamilya nito. Kinabukasan, bumiyahe na sila papunta sa lilipatan. May isang kakilala sina Aling Rosa at Mang Isko roon at yon ang tumulong sa kanila. Ine-enroll na rin sa high school si Pancho. Si Carol naman sa elementary at back to zero dahil wala siyang gaanong maalala. At kapag okay na, pwede na siyang ipasok sa ALS. Naging matiwasay ang buhay nila roon kahit simple lang. Pero wala na yatang araw na hindi sila magtatalo ni Pancho. Isang araw, nabasag ni Carol ang isang baso. Hindi niya naman sinasadya, subalit sinigawan siya agad nito. Wala ka talagang silbi, sigaw ni Pancho. Palamunin ka lang. Hindi ka nga makatulong sa pangingisda namin ni tatay, pabigat ka pa. Hindi ko naman sinasadya, iyak ni Carol. Alam mo ba kung saan ka nararapat? Galit nitong sabi. Sa dagat. Doon ka naman nakuha. Hinila siya ni Pancho palabas. Pancho, tama na. Pero hindi huminto si Pancho. Dinala nito si Carol sa dalampasigan at halos ibalibag siya roon. Bumalik ka kung saan ka nang galing. Hindi ka dito kabilang. Tinulak nito si Carol kaya nalaglag siya sa tubig. Biglang bumalik ang takot sa kanya. Pancho! Pero pilit siyang tinutulak ni Pancho hanggang sa malalim. Sumasakit ang mga paa niya sa mga bato sa ilalim at ang katawan niya sa malakas na hampas ng alon. Nang hindi niya na maramdaman ang mga bato sa ilalim, muntik na siyang malunod. Napamura si Pancho. Carol! Agad itong lumubog at hinila siya paangat. Hindi niya napigilang yakapin ito habang umiiyak sa takot. Huwag mo akong iwan. Sorry na nga eh. Sorry na. Yumakap si Pancho sa kanya ng mahigpit. Pasensya na. Pasensya na. Akala ko marunong kang lumangoy. Hindi nagsalita si Carol. Ayaw niyang bumitiw kay Pancho. Kaya naman binuhat na siya nito hanggang dalampasigan. Inilapag siya at tiningnan ang mga sugat niya sa paa. Sorry. Namamaos na sabi ni Pancho. Binuhos ko ang galit ko sa'yo. Pakiramdam ko pinapalitan nila si Mercedes. Isa ako sa dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Kaya pakiramdam ko, kailangan kong protektahan ang mga alaala ng kapatid ko sa kanila. Pinunasan niya ang mga luha. Hindi naman ako si Mercedes. Hindi ko naman siya papalitan. Gusto ko lang dito kasi wala na akong mapupuntahan. Wala akong maalala. Walang naghahanap sa akin. Umigting ang panga ni Pancho. Maya-maya ay binuhat na siya nito. Oo, alam ko. Tahan na, pasensya na. Hindi na mauulit. Simula ng araw na yon,
Hindi na siya muling itinaboy ni Pancho. Isa yon sa dahilan kung bakit naging matibay ang kanilang ugnayan. At nangako ito sa kanya na kahit ano ang mangyari, poprotektahan siya ng walang pagdadalawang isip. Nagdaan pa ang maraming taon. 16 na taong gulang na si Carol. Hindi na siya ang batang nanginginig sa tuwing makikita ang malalim na bahagi ng dagat. Hindi na rin siya ang batang tahimik na nakaupo sa gilid ng kubo, yakap ang tuhod at nakatingin sa alon na parang may itinatagong bangungot. Ngayon, marunong na siyang lumangoy. At hindi lang yon, marunong na rin siyang sumabay sa alon. "Hoy, gurang na Pancho!" Tawag niya habang papalapit. "Sasama ako ngayon." Hindi agad tumingin si Pancho. Abala ito sa pagsasaayos ng lambat. Hindi ka ba papasok sa eskwela? "Suspended ang klase ngayon," sagot ni Carol. "May conference daw ang mga teacher namin sa kabilang isla." Huminto si Pancho sa ginagawa. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Sigurado ka ba? Hindi ka matatakot sa laot? Ngumiti si Carol. "Hindi na. Marunong na akong lumangoy sa malalim. Tinuruan mo na ako, 'di ba?" Napailing si Pancho pero may bahagyang ngiti sa gilid ng labi nito. "Baka mamaya magsisi ka. Ang yabang mo pa naman." "Hindi," sagot ni Carol. "Miss na kita. Ang dalang mo na lang sa bahay. Lagi kang nasa bayan. Lagi kang may trabaho." Tumawa si Pancho at pinisilang pisngi niya. "Eto naman, masyado mo na akong na-miss. Sige, pero wag kang lalayo sa bangka." Tahimik ang dagat nung umagang yon. Habang umaandar ang bangka, hinahayaan ni Carol na dampian ng hangin ang mukha niya. Nakaupo siya sa unahan at nakababad ang mga paa sa tubig. "Pancho," bigla niyang tanong, "naalala mo pa ba nung muntik mo na akong itapon sa dagat?" Napapalingon si Pancho. "Huwag mo nang ibalik yon." Natawa si Carol. "Hindi ako galit. Natatawa lang ako. Kung alam mo lang kung anong layo na ng narating natin." Tahimik lang si Pancho. Mas tumanda na rin ito. Mas seryoso, mas tahimik at mas maraming iniisip. Pagdating sa pangingisdaan, tumalon si Carol sa tubig. Nasigawan tuloy siya ni Pancho nang wala sa oras. Ngumiti siya habang lumalangoy. Walang kaba at walang takot na nararamdaman si Carol. Para bang ang dagat ay isa ng kaibigan. Isang matagal nang kakilala na dati ay kinatatakutan niya, pero ngayon ay tinanggap na. Pagbalik niya sa bangka, hinila siya ni Pancho. "Uy, ang tagal mo. Huwag kang masyadong magpakalayo." Tumawa siya habang nagpupunas ng towel. Nagkatinginan sila ni Pancho. Nahuli niya itong tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Maya-maya ay napailing na lang ito at inabala ang sarili sa lambat. "Hoy, gurang!" sabi ni Carol at lumapit dito. "Salamat." "Sa ano?" Napangiti siya lalo. "Dahil hindi mo ako iniwan, hindi mo na ako pinagtabuyan. Tinuturing mo na akong kapatid mo." Umismid si Pancho sa kanya. "Hindi kita kapatid. Hindi ka anak ni nanay at tatay." Tumawa siya rito. "Pero sa birth certificate ko, Santos na rin ako. Anak na ako ni nanay at tatay. Magkapatid pa rin tayo." Bakas ang inis sa mukha ni Pancho. Pero tinawanan niya na lang. Ramdam niya naman na tanggap na siya ng binata. Kahit ayaw nitong magpatawag ng kuya, ayos lang sa kanya. Iniisip kasi ng binata na si Mercedes lang ang kapatid nitong totoo ang dapat tumawag dito ng kuya. Gabi na nang makauwi sila. Abang na nga si Mang Isko at Aling Rosa sa kanila. "Sana naman kayo galing?" sita ni Aling Rosa. "Ang tagal ninyo." "Pasensya na, Nay," sagot ni Carol habang nakangiti. "Sumama po ako sa pangingisda ni Pancho." Napatingin si Aling Rosa sa anak. "Pancho!" "Isang beses lang," sagot ni Pancho. "Okay naman siya. Alam mo namang delikado ang laot." Sermon ni Mang Isko. "Hindi na kayo bata." Napabuntong hininga si Carol. "Nay, Tay, minsan na nga lang po kaming magsama ni Pancho. Lagi po siyang busy. May trabaho siya sa hardware sa bayan. Gusto ko lang po ng ganitong banding."
Natahimik ang mag-asawa. Alam niya namang nag-aalala ang mga ito kapag nasa laot siya. Kapag ganoon ang mga ito, mas lalo niyang nararamdaman ang pagmamahal ng mga taong nagmahal at kumupkup sa kanya. "Sige," sabi ni Aling Rosa sa huli. "Pero huling beses na yan, ha?" Ngumiti naman si Carol. "Apo." Pagkatapos kumain at maghugas ng pinggan, umupo si Carol sa duyan sa ilalim ng puno ng niyog. Maya-maya, lumapit si Pancho at umupo sa kabilang dulo. "Pancho," biglang sabi ni Carol. "Wala ka bang balak mag-college?" tanong niya rito. Napatigil si Pancho sa pag-ugoy ng duyan. Wala. "Bakit naman?" usisa niya. Mahal at malayo ang school. Kailangan ko rin magtrabaho," sagot nito. Tumango si Carol habang nag-iisip. "Ako, gusto kong mag-college." Napalingon si Pancho. Ha? "Kapag nakakuha ko ng scholarship, susubukan ko. Sayang naman itong talino ko." Nanlaki ang mata ni Pancho. Ibig mong sabihin, iiwan mo kami? Natawa si Carol. "Hindi naman ako ganon." Ano? Seryoso nitong tanong. "Gusto kong magkaroon ng magandang trabaho para makabawi sa inyo, kina nanay at tatay. Sa'yo, kasi ang dami niyong ginawa para sa akin." Hindi mo naman kailangan bumawi. Sagot ni Pancho at umiwas ng tingin. Hindi mo yun obligasyon. Kung yan lang ang iniisip mo sa pag-alis mo, wag na lang. Dito ka na lang malapit sa amin. Ngumiti si Carol at sumandal sa lalaking tinuring niyang kapatid. "Pangarap ko yon, hindi dahil kailangan kundi dahil gusto ko. Malawak ang mundo, ayokong umikot lang ang buhay ko sa loob ng islang ito. Gusto kong matuto sa iba't ibang lugar. Saka may mga tanong ako sa sarili ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang sagot. Wala rin naman akong maalala at pakiramdam ko, wala akong maalala dahil walang kahit ano dito sa atin na magpapaalala sa akin ng buhay ko noon." Tumahimik si Pancho at halatang malalim ang iniisip. Malayo yun. Saka mahalaga pa bang nakaraan mo? Kami ng pamilya mo ngayon. Hindi na siya nagsalita. Pinagmasdan niya lang si Pancho. Batid niya naman na napamahal na talaga sa kanya ang mga ito. Pero siguro kahit na inalagaan at inaruga siya roon, may bahagi pa rin sa kanya na kulang. Hindi naman niya iiwan ang mga ito. Gusto niya lang ng closure para sa sarili niya. Para matahimik na siya sa mga bangungot na bumabagabag sa kanya. Naging ganoon ang daloy ng buhay niya kapiling ng mga ito. Hanggang sa dumating ang huling taon niya sa high school. Nag-aaral man ng mabuti, hindi niya maiwasan ang dami na nagkakagusto at nanliligaw sa kanya. Batid ni Carol na maganda siya. Isa siya sa pinakamaganda sa islang yon. Sa maputi niyang balat, kulot at medyo brown na buhok, matangos na ilong at mapungay na mga mata. Talagang walang hindi mapapalingon sa kanya. Kung hindi alam ng mga ito na mahirap siya, papasangaraw siyang anak mayaman. Kaya yon at pila ang gustong manligaw. Wala naman siyang pakialam. Wala siyang balak mag-boyfriend dahil wala naman siyang magustuhan sa mga lalaki sa isla. Gusto niya rin na mag-focus sa pag-aaral. May ibang kapag nabasted, lumalayo na. Pero may ibang talagang makulit. Hapon noon nang umuwi si Carol mula sa bayan. Medyo pagod pero magaan ang pakiramdam niya. Hindi dahil sa biyahe, kundi dahil sa kasama niya. Partner sila ni Nico sa isang project kaya nag-decide silang magkita. Natapos na nila yon at ngayon, hinatid na siya nito pa uwi. Carol, sandali lang. Saad ni Nico. May bagong bukas na restaurant dyan sa gilid. Mga merienda lang ang tinitinda. Libre na kita. Napatawa naman siya. Huwag na Nico, busog naman ako. Kailangan ko na ring umuwi. Napakamot si Nico na makulit niyang mandiligaw. Hindi ito gwapo sa tipikal na paraan. Hindi rin ito yung tipo na unang tingin pa lang ay mapapalingon ka na. Pero may kakaiba rito. Yung paraan ng pagsasalita. Ang pagiging magaan at ang kakayahan nitong gawing biro ang kahit na anong awkward na sitwasyon.
Madalas mapatawa si Carol kahit wala itong ginagawang espesyal. Salamat sa paghatid, sabi niya sa huli. Hindi mo naman kailangan na ihatid pa ako pa uwi. Gusto ko pa kasi ng oras na makasama ka. Mabilis na sagot ni Nico. Hindi ka naman napipilitan, di ba? Hindi siya nakasagot agad dahil sa mismong sandaling yon may biglang tumikhim sa likuran niya. Carol! Tawag ni Pancho sa kanya. Nanlamig ang batok niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Pancho at mukhang kanina pang nag-aabang sa pag-uwi niya. Pero ang mas malinaw na nakita ni Carol, ang galit sa mga mata nito. Gulat na sabi ni Nico. Kuya mo? Hindi sumagot si Pancho. Diretsyong lumapit saka tiningnan si Nico mula ulo hanggang paa, na para bang sinusukat kung anong klaseng nilalang ang nasa harapan nito. Bakit mo hinahatid si Carol? Tanong ni Pancho at malamig ang tono. Para safe siyang makauwi. Sagot ni Nico sa magalang na paraan. Kaklase niya po ako. Nanliligaw po ako sa kanya. Anong pakialam ni Carol sa manliligaw niya? At nasan din ang pakialam ko? Putol ni Pancho rito. Hindi ka namin kilala at hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Pancho, singit ni Carol. Okay lang. Huwag ka munang magsalita. Mariing sabi nito sa kanya. Hindi pa tapos to. Napaatras si Nico ng bahagya. Kung may problema po, may problema talaga. Giit ni Pancho. At ikaw ang problema kaya umalis ka na rito. Huwag kang umaligid kay Carol. Nanlaki ang mata ni Carol. Pancho! Umuwi ka na. Utos ni Pancho kay Nico. At huwag ka nang babalik dito. Walang nagawa si Nico kundi ang umalis. Nakita niyang kinabahan ang binata at lumakad na lang papalayo. Siya tuloy ang nahihiya sa ginawa ni Pancho. Pancho, sobra ka na! Galit na sabi ni Carol. Hindi mo siya pwedeng itaboy ng basta-basta. Bakit gusto mo? Gustong-gusto mo yon? Ang bata-bata mo pa nagpapaligaw ka na. Sagot nito at halata pa rin ang inis. At may karapatan ako magsabi kung sino ang pwedeng pumasok at pumunta dito sa bahay natin. Hindi mo naman kilala ng lubos ang lalaking yon. Kilala ko siya. Giit ni Carol. Kaklase ko siya. Responsable siya. Mabait. Hindi sapat yon. Putol ni Pancho. Hindi ka basta-basta pwedeng hinahatid ng kung sino-sino. At ano, gusto mo nga? Ang dali mo namang mapuri. Ang bata mo pa. Hindi na ako bata. Sigaw niya rito. 18 na ako. Ang OA mo? Ano naman kung gusto ko? Sa gusto ko eh. Ano magagawa mo? Hindi nakasagot ang binata. Kumuyom ang mga kamay nito at umigting ang panga. Para bang may pinipigil itong mga salita na hindi masabi-sabi sa kanya. Sa huli, siya na lang ang tumalikod at pumasok sa bahay habang nangingilid ang luha. Kinagabihan, sinumbong ni Pancho ang nangyari kina Aling Rosa at Mang Isko. Sobrang sama ng tingin niya sa binata. Akala niya, kakampi niya sa lahat ng bagay si Pancho. Gayunpaman, mukhang mas maunawain pa ang matatanda kaysa sa binata. Sa halip na kumampi dito para pagalitan siya, hindi yon ang nangyari. Pancho! Mahinahong sabi ni Aling Rosa. Kilala namin si Nico. Mabait ang batang yon. Responsable. May disiplina. Hindi naman masama kung may manligaw kay Carol. Tumango si Mang Isko. Natural lang yan. Dalaga na siya. Parang sinuntok sa sikmura si Pancho kung makangiwi. Hindi niyo ba naiintindihan? Bata pa si Carol. Hindi na, sagot ni Aling Rosa. Kung magkaroon ng boyfriend, hayaan na lang natin. Alam naman niya ang limitasyon niya. Saka may pangarap siya. Sa tingin mo, bibigay agad niyang si Carol. Hindi na umimik si Pancho. Pero simula nun, nag-iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Kapag umuuwi ito mula sa bayan, wala na ang paborito niyang pasalubong. Dumadaan lang ito sa tabi niya na parang walang nakita. Tahimik sa hapunan at ayaw siyang pansinin. 3 araw. 3 araw na katahimikan ang binigay ng binata sa kanya. At mas masakit yon kaysa sa sigawan. Sa ika-4 na araw, hindi na kinaya ni Carol.
Naabutan niya si Pancho sa likod ng bahay na nag-aayos ng lambat. "Pancho!" tawag niya rito. Hindi ito tumingin. "Pancho!" ulit niya. "Kausapin mo ako." Tahimik pa rin ito. Huminga siya ng malalim. "Hindi ko priority ang panliligaw ni Nico." Napatigil ang kamay ni Pancho. "Hindi ko siya sinasagot." Dagdag niya pa at parang maiiyak na. "Hindi ko pa nga iniisip ang boyfriend. Sabi ko naman sa'yo, malaki ang pangarap ko. Gusto kong makatapos sa college. Bakit naman ako magbo-boyfriend?" Lumingon si Pancho sa kanya at seryoso ang mukha. Pero gusto mo siya. Natigilan siya. Hindi siya makasagot. Gusto niya si Nico pero hindi naman yun malalim. Attracted lang siguro siya dahil normal naman yon sa teenager. Gusto mo ba siya? Ulit ni Pancho ng mas madiin. Tumango siya at nangislap ang mga mata sa luha. "Kaunti." Kaunti. Ulit nito at may pait sa boses. Hindi naman mahal." Mabilis niyang paliwanag. "Gusto ko siya kasi natatawa lang ako kapag kasama ko siya. Pero hindi naman ibig sabihin nun na mas mahalaga siya kaysa sa inyo at kaysa sa mga pangarap ko." Hindi mo alam yon. Sagot ni Pancho at mapanuya ang tono. Paano kapag lumalim na ang nararamdaman mo ron? Lumalayo ka na. Iiwan mo kami para sa lalaki. Hindi. Bakit mo ba iniisip yan? Ang OA mo? Hindi ko naman kayo iiwan. Ayokong magkaaway tayo. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Pancho. "Kayo ang pamilya ko. Kayo ang nagligtas sa akin. Kayo ang kasama ko mula pa noon. Hindi ko kayang mawala kayo. Pancho naman 4 na araw mo na akong hindi pinapansin. Magbati na lang tayo. Bakit ba kasi galit na galit ka? Naiinis na ako. Sasapakin na kita." Tuluyan na siyang napahagulgol. Hindi na nakatiis si Pancho. Hinila siya palapit at niyakap ng mahigpit. Tama na. Bulong nito. Tama na, huwag ka nang umiyak. Ganyan ka. Alam na alam mo ang kahinaan ko. Isang iyak mo lang, alam mong bibigay agad ako sa mga gusto mo. Mas lalo siyang umiyak. Naninikip ang dibdib niya. Nasanay siya sa atensyon ni Pancho, kaya kapag nawala, hirap na hirap ang kalooban niya. Ayaw niyang may tampuhan sila o nag-aaway. Kinabukasan, pag-uwi ni Pancho mula sa bayan, may dala itong supot na puno ng paborito niyang kakanin. Para sa'yo, sabi nito sabay iwas ng tingin. Napangiti si Carol at hinawakan ang braso ni Pancho. "May pasalubong na ako ulit, so bati na tayo?" Umismid si Pancho pero hindi rin nakatiis at pinisilang pisngi niya. Dumating ang huling buwan ng kanyang huling taon sa high school. Yun ang panahong abala ang lahat. Review para sa graduation, requirements, pag-aasikaso ng yearbook, at ang usap-usapan tungkol sa prom night. Para sa karamihan, yun ang pinakahihintay na gabi. Para kay Carol, isa lang yung pangyayaring pwede namang palampasin. Hindi siya nag-e-expect. Hindi rin naman siya sigurado kung sasama siya. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit sa maliit nilang silid, narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Mang Isko mula sa kabilang kwarto. Sumunod ang pag-ungol sa sakit. Napahinto si Carol at napasinghap. Lumalala na naman ang karamdaman ng kanyang ama-amahan. Lumabas siya at nadatnan si Aling Rosa na nagtitimpla ng herbal. Kita sa mukha nito ang pagod at pag-aalala. "Nay, okay lang po ba si tatay?" tanong ni Carol. Umiling si Aling Rosa. "Ganun pa rin. Kailangan pa rin magpahinga. Sana nga'y gumaling na." Alam niya kung gaano kahirap ang kanilang sitwasyon. Kapos sa pera, may karamdaman ang haligi ng tahanan. At sapat lang ang kinikita ni Pancho sa hardware sa bayan. Kaya nang banggitin ng advisor nila ang prom night at ang gastusin, agad niya nang inalis yon sa isip niya. Hindi yon ang kanyang priority. Kinabukasan, habang naglalakad siya pa uwi galing eskwela kasabay si Nico, masigla itong nagkukwento. "Uy Carol, prom na natin next week ah." "Alam ko," sagot niya. "So, sasama ka?" Napatingin siya sa daan.
Ewan, hindi pa ako sure. Sayang naman, last na natin yon. Sabi ni Nico. Tumawa siya ng bahagya. Hindi naman doon natatapos ang buhay. Ngumiti si Nico. Pero minsan lang to. Saka kung sakali lang, pwede ba kitang i-date? Huminga siya ng malalim. Sabihin ko na lang kapag sigurado na ako. Tumango si Nico. Sige, hintayin kita. Pag uwi niya ng bahay, tahimik ang paligid. Nakaupo si Pancho sa bangko sa labas at nagbibilang ng pera. Halatang galing yon sa ipon nito. Pancho! Tawag niya. Tumingala naman ito. Oh, Umupo siya sa tabi ni Pancho. Para saan yan? Hindi agad ito nakasagot. Tinupi ang pera saka ipinasok sa lumang sobre. Para sa'yo. Nagulat si Carol. Para sa akin? Bakit? Prom night mo. Diretso nitong sagot. Last year mo na sa high school. Nanlaki naman ang mga mata niya. Pancho, wag na. Hindi naman kailangan. Ipon ko yan. Matagal ko nang pinag-ipunan. Sabi nito. Pero may sakit si tatay. Mas kailangan natin na... Carol, Seryoso nitong sabi. wag mo kong pangunahan. Alam ko ang ginagawa ko. Napatigil siya. Hindi niya alam ang sasabihin. Biglang uminit ang mata niya. Palagi talaga siyang iniisip ni Pancho. Hindi siya nawawala sa priorities nito. Simula rin nang magkaroon ito ng trabaho, halos ito na ang tumutugon sa mga pangangailangan niya sa paaralan. Kinagat niyang labi at niyakap ito. Salamat. Kinabukasan, sinabi ni Pancho na pupunta sila sa bayan. Sinabi nitong maghahanap na sila ng gown na maaarkila. Sobrang galak ang nararamdaman niya habang papunta sila sa bayan. Palagi siyang nakangiti. Nakangiti rin naman si Pancho. Nasisiyahang pagmasdan siyang sobrang saya at excited. Sa bayan, pumasok sila sa maliit na shop na nagpapaupa ng gown. Nakakasilaw ang mga ilaw at makukulay ang tela. Sa fitting room, nang isuot niya ang simpleng light blue na gown, napahinto siya sa paghinga nang tumingin sa salamin. Mas lalong lumutang ang ganda ko. Paglabas niya, nakatayo si Pancho sa may pinto. Nang makita siya, napatigil ito at biglang natahimik. Bagay ba? Mahina niyang tanong. Tumikhim si Pancho at umiwas ng tingin. Gusto mo ba yan? Tumango naman siya. Kaya yun na ang kinuha nila at hindi na sumubok ng iba. Habang nagbabayad si Pancho sa counter, napahawak siya sa braso nito. Sa sobrang saya ni Carol, kahit isang buong taon pa siyang asarin, hahayaan niya lang ang binata. Habang pauwi, biglang nagsalita si Pancho. Tungkol sa prom. Huwag ka sanang makikisayaw sa mga lalaki. Napatawa naman siya. Pancho naman, party yon, hindi pwedeng hindi sumayaw. Kailangan ba talaga? Nakaismid na tanong nito. Oo, relax ka lang. Natatawa niyang sagot. Hindi naman ako pupunta ron para magka-boyfriend. Kitang-kita niyang hindi ito komportable. Pero hindi na ito nagsalita pa. Parang may pinipigil, parang mas pinipiling manahimik kaysa sumabog gaya ng dati. Nang sabihin niya na si Nico ang kanyang magiging date, tumigas ang mukha ni Pancho. Siya pala. Sabi nito. Okay lang ba? Tanong niya naman. Tumingin ito sa daan. Wala naman akong magagawa. Prom ninyo yon. Bawal naman ako ron, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Carol at medyo natawa. Bakit? Kung pwede, sasama ka at magbabantay sa akin? Inirapan lang siya ng binata. Sa araw ng prom, si Pancho ang naghatid sa kanya. Pagdating nila sa school, bumaba na siya sa tricycle. Nagbilin ito na ito rin ang susundo sa kanya mamaya. Pancho! Tawag niya bago pumasok. Salamat! Tumango ito. Susunduin kita mamaya. Mag-enjoy ka. Sa loob, masaya ang lahat. May sayawan, tawanan at maraming ilaw. Sumayaw siya kasama si Nico at kasama ang mga kaklase. Pero paminsan-minsan, naaalala niya si Pancho na naghihintay sa labas. Nang matapos ang prom, naroon na nga si Pancho at sinundo na siya.
Wala silang masakyan na tricycle kaya naglakad na lang sila. Tinanggal nito ang mga sapatos niya at pinalitan ng tsinelas nito. Walang pakialam kahit umuwi itong nakayapak. Kung pagod ka na, sabihin mo lang. Bubuhatin kita. Malambing na sabi ni Pancho sa kanya. Ngumuso naman si Carol at tinanggal ang tsinelas. Medyo pagod na nga ako. Sige, buhatin mo na lang ako. Natatawang sinampa siya ni Pancho sa likod. Naramdaman niya ang init ng katawan nito. Panlaban sa malamig na hangin ng dalampasigan. Nang maglakad na ito ng mabagal, dinantay niya ang baba sa balikat nito. Masaya ka? Tanong ni Pancho. Tumangon naman si Carol. Oo, salamat sa lahat. Alam kong ayaw mo sa akin nung una pero nararamdaman kong minahal mo na rin ako bilang kapatid mo. I love you, Pancho. Sandaling natigilan si Pancho. Hindi ito makasagot at makausad sa paglalakad. Maya-maya ay napabuntong hininga ito at mas inayos ang pagkarga sa kanya. Mahal din kita, Carol. Napangiti siya at mas sumubsob sa gilid ng leeg nito. Sa gabing yun, naisip niya na swerte siya sa pagmamahal ng pamilya niya ngayon. At yun ang uri ng pagmamahal na mayroon si Pancho para sa kanya. Pagdating nila sa bahay, tulog na ang kanilang mga magulang. Dahan-dahang ibinaba ni Pancho si Carol mula sa likod nito. Magpalit ka na, sabi ni Pancho. Baka ginawin ka. Tumango si Carol. Tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay. Hinubad ang gown at maingat na isinabit yon sa likod ng pinto. Nang magpalit siya ng simpleng t-shirt at shorts, sa kanya napansin kung gaano siya kagutom. Paglabas niya, may amoy ng mainit na pagkain. Nakatayo si Pancho sa kusina. May nakahain ng kanin, pritong isda at sinigang na alugbati na paborito niya. May hinanda ka? Gulat niyang tanong. Alam kong gutom ka, sagot nito at bahagyang napangiti. Hindi ka halos kumakain sa mga ganyang okasyon. Napangiti si Carol. Ikaw ha? Kilalang kilala mo na talaga ako? Umupo sila sa maliit na mesa. Tahimik silang kumain sa una, pero may kakaibang tensyon na hindi niya maipaliwanag. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Pancho. Tahimik ito habang nakatingin sa kanya. Parang may iniisip subalit ayaw namang sabihin. Masarap ang luto, sabi niya sa huli. Salamat. Tugon nito. Pagkatapos maghugas ng pinagkainan, hindi pa rin siya inantok. Pakiramdam niya, kahit humiga siya ay hindi pa rin naman siya makakatulog. Pancho, maglakad-lakad tayo sa labas? Magpapaba tayo ng kinain natin. Tumango agad ang binata. Sige. Lumabas sila ng bahay at naglakad patungo sa dalampasigan. Napatingala siya sa maliwanag na buwan. Nang mapagod sa paglalakad, umupo sila sa buhangin ng magkatabi. Ang liwanag ng buwan, sabi ni Carol. Ang ganda. Parang ikaw, sagot ni Pancho. Napatawa siya ng mahina. Hoy, maganda ako? Talaga? Akala ko ba pangit ako? Palagi mo kong inaasar. Umiwas ito ng tingin at may munting ngiti sa mga labi. Maganda ka naman talaga. Alam mo yun sa sarili mo kahit paulit-ulit kitang asarin. Ang dami mong manliligaw. Sumasakit ang ulo ko. Mahina siyang tumawa. Wala naman siyang magagawa kung maraming nagkakagusto sa kanya. Ang mahalaga, alam ni Carol kung ano ang kanyang priority. Pancho, bakit hindi ka pa nagkaka-girlfriend? Bigla niyang tanong. Bakit mo na itanong? Balik ni Pancho. Kasi wala lang. Sagot niya at matamis na napangiti. Ang daming nagkakagusto sa'yo noon. Hanggang ngayon naman siguro. Nagtataka lang ako na wala ka pa ring girlfriend hanggang ngayon. Kahit nililigawan, wala akong nababalitaan. Umismid si Pancho. Wala akong oras sa mga ganyan, Carol. Talaga? O wala ka lang talagang gusto? Hindi agad sumagot si Pancho. Tumitig lang ito sa dagat. May gusto naman ako. May nagugustuhan na akong babae. Napatigil si Carol. Talaga? Oo. Sino? Hindi niya napigilang itanong. Walang nakukwento sa kanya si Pancho.
Hindi naman talaga madaldal ang binata. Pero dahil close silang dalawa, na tipong talagang sanggang dikit, mas inaasahan niya na mas magkakwento ito sa kanya. Uy, Pancho, sino? Pangungulit niya rito, sabay hawak sa braso nito. Dahan-dahang tumingin si Pancho sa kanya. At doon niya naramdaman ang kakaibang titig nito sa kanya, hindi na gaya ng dati. Hindi yun titig ng isang kuya. Hindi yun titig ng kaibigan. Parang may hinahanap at parang may gustong sabihin. Matagal na. Namamaos na sabi ni Pancho. Matagal na. Itong nararamdaman ko, pinipigilan ko lang. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Carol. Pancho, anong ibig mong sabihin? Hindi na siya nakapaghanda. Sa isang iglap, lumapit si Pancho at puno ng damdamin siyang hinalikan. Nanlaki ang mga mata niya kaya kitang-kita niya ang pagpikit ng binata at pagkunot ng noo habang nakalapat ang mga labi sa kanya. Para bang naguguluhan ito pero hindi makalayo dahil na rin sa tindi ng nararamdaman. Masyadong mabilis ang nangyari. Hindi yun marahas at hindi rin naman mahaba. Pero sapat yun para mawalan siya ng hangin. Sapat na para manlamig ang buo niyang katawan. Mabilis niya itong itinulak. Pancho, anong ginagawa mo? Tumayo siya agad. Hindi pwede to. Uuwi na ako. Pero bago siya makalayo, hinawakan ni Pancho ang pulso niya. Sandali. Teka lang. Pakiusap. Naiirita niyang hinarap ang binata. Bitawan mo ako. Hindi mo pwedeng gawin yon. Mahal kita. Biglang sabi ni Pancho at punong-puno ng pagsusumamo ang mga mata. Matagal na. Parang sinampal siya ng mga salitang yon. Hindi siya makapaniwala. Mahal niya si Pancho pero bilang kapatid. O baka yun lang ang pinaniniwalaan niya sa mga nakalipas na taon. Ano? Halos maiyak niyang tanong. Anong sinasabi mo? Baliw ka na ba? Magkapatid tayo. Santos ako. Anong magiging reaksyon ng mga magulang natin kapag nalaman nila to? Mahal kita, Carol. Ulit nito at nangingisdap na rin ang mga mata sa luha. Mahal na mahal kita. Hindi kita kailanman tinuring na kapatid. Mahal kita bilang babae. Hindi. Sigaw niya. Huwag mong sabihin yan. Hindi tayo magkapatid. Giit ni Pancho. Alam mo yan. Alam nating pareho na hindi tayo magkadugo. Kaya bakit hindi pwede? Pero pinalaki tayo bilang magkapatid. Galit niyang sagot at naluluha na rin. Yun ang mahalaga. Yun ang tama. Santos ako. Sa birth certificate ko, magkapatid tayo. Anak ako ng mga magulang mo. Alam ng mga tao dito na magkapatid tayo. Ano sa tingin mo magiging reaksyon nilang lahat? Wala akong pakialam. Hindi naman nila alam ang totoo. Hindi kita kapatid. Sagot ni Pancho. Sinubukan kong pigilan. Ilang taon, Carol. Ilang taon kong sinubukang itulak palayo ang nararamdaman ko. Dapat tinulak mo pa. Dapat hindi mo hinayaang umabot dito. Akala ko kaya ko. Namamaos na sagot ni Pancho at napailing na lang. Akala ko sapat nang tawagin kitang kapatid, na protektahan ka, na mahalin ka sa parang tama. Pero habang tumatagal, lalo lang akong nahuhulog. Napailing si Carol. Hindi pwede. Mali ito. Magkapatid tayo sa mata ng lahat. Mali ba kung ganito ang nararamdaman ko? Tanong nito at naluluhan na rin. Carol, hindi tayo magkapatid. Ayaw na ayaw kong tatawagin mo akong kuya kasi mga bata pa lang tayo. Pilit ko nang iniwasan. Alam kong ibang klaseng pagmamahal na tong nararamdaman ko sa'yo. Hindi lahat ng nararamdaman dapat sundin. Sagot niya rito at mataman itong tiningnan. May mga bagay na kailangan pigilan. Tumigil ka. Tigilan mo yung nararamdaman mo para sa akin. Ayoko niyan. Hindi naman kita gusto. Kuya lang ang turing ko sa'yo. Tama na to. Oo, hindi tayo magkapatid pero iskandalo pa rin to at huwag mo akong pilitin sa mga bagay na ayoko, Pancho. Umiwas ang binata nang may tumulo na namang luha sa pisngi nito. Kumunot ang noo nito at umawang ang bibig. Para bang hindi nito matanggap na magkaiba sila ng nararamdaman. Sige, napalunok si Pancho. Umuwi na tayo. Malamig na at baka sipunin ka pa. Hindi na siya nagsalita.
Mabilis siyang naglakad pabalik ng bahay at hindi na lumingon dito. Sa loob ng silid, isinara niya ang pinto at doon lang siya umiyak ng tahimik. Kapatid ang turing niya kay Pancho. Yun ang alam niya. Yun ang pinaniniwalaan niya. Pero ang halik, ang init, ang gulat na naramdaman niya at ang kakaibang kirot sa dibdib niya, hindi niya maipaliwanag. Lahat yon ay gumugulo sa isip niya. Humiga si Carol sa kama habang yakap ang unan. Dahil parang may bahagi sa kanya na hindi sigurado. Bakit pagkatapos ng halik na yon, parang may pader na nabasag. At hindi na niya alam kung paano yon ibabalik sa dati. Pagkatapos ng gabing yon, tila may manipis na salamin na namagitan sa kanilang dalawa. Sa bawat umaga, sa bawat galaw sa loob ng bahay, sa bawat pagkakataong halos magkasalubong ang kanilang mga mata, parang may pumipigil na. Hindi nila yon pinag-usapan, ni minsan hindi binanggit ni Pancho ang kanilang naging pagtatalo. Hindi rin naglakas loob si Carol na buksan muli ang usapan. Para bang may kasunduan silang pareho na mas mabuting manahimik kaysa ang masaktan ulit. Inilubog ni Carol ang sarili niya sa mga college application. Kailangan niyang makapag-aral sa Maynila. Bukod sa pangarap na yon, mas mabuti na rin para mapalayo siya kay Pancho. Sa pag-aasikaso ng kanyang mga requirements, palagi niyang kasama si Nico na nag-a-apply din. Umupo ito sa tapat niya. Tapos ka na sa essay? Oo, ikaw? Hindi pa. Natawang sabi ni Nico. Nahihirapan kasi akong isulat yung part na why do you deserve this scholarship? Parang ang yabang pakinggan. Ngumiti siya ng bahagya. Sabihin mo lang ang totoo. Tulad ng ano? Tulad ng kailangan mo, sagot niya rito. Na gusto mong makatulong sa pamilya mo, na gusto mong magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Tumango si Nico. Ikaw rin yun. Palagi na talaga silang magkasama sa library, sa computer shop, sa mga lakad sa bayan para magpa-print o magpa-photocopy. Sa pag-uusap tungkol sa dorms, sa mga university, at sa magiging buhay sa Maynila. Unti-unting naging komportable ang presensya ni Nico para sa kanya. At minsan pa nga ay sumagi sa isip niya na bakit hindi na lang niya ito sagutin. Total, matagal nang nanliligaw ang binata. Makakatulong din ito sa kanya sa oras na nasa Maynila na siya. Kaya nang maging sila ni Nico, pinakilala niya na ito sa kanyang pamilya. Nagulat ang mga ito pero nagtitiwala naman sa kanyang desisyon. Nang mapatingin siya kay Pancho, seryoso ang mukha nito at parang hindi nagustuhan ang mga narinig. Gayunpaman, wala na itong sinabi pa patungkol doon. Maynila na ba talaga ang balak mo, Carol? Tanong ni Mang Isko habang naghahapunan sila. Opo, kung papalarin po sa scholarship, sagot niya rito. Malayo yun, sabi ni Aling Rosa na may halong lungkot at tuwa sa boses. Opo, pero para naman po sa atin yon. Huwag po kayong mag-alala, sisikapin ko pong makatapos ng pag-aaral. Gusto ko pong bumawi sa inyo at kahit papano ay makaahon tayo sa hirap. Alam ko pong hindi ko kailangan bumawi, pero sa kabutihan po na ibinigay niyo sa akin, gusto ko pong gawin yon, nanay at tatay. Tumango ang dalawa, hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ni Carol. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lamang sa amin. Nabanggit sa akin itong si Pancho na tutulungan kanya sa pag-aaral mo roon. Napatingin siya kay Pancho na mariing nakatingin sa kanya. Gusto niyang tanggihan yon, pero mukhang magtataka naman ang mga ito. Kaya pinili niya na lang na manahimik. Ako ang tutusto sa mga pangangailangan mo sa Maynila kapag nag-aaral ka. Tanggihan mo ang tulong ng boyfriend mo, sabi sa kanya ni Pancho habang nagsasampay siya sa bakuran. Kumunot naman ang kanyang noo. Sayang kung tatanggihan ko ang tulong ni Nico. Bawas gastos yon. At ano? Magkasama kayo sa iisang dorm? Ano kayo mag-asawa? Magli-live-in kayo habang nag-aaral? Akala ko ba mag-aaral ka ron? Bakit parang gusto mo lang magpabuntis sa kumag na yon? Hindi niya ito napigilang sampalin. Ganyan ba talagang tingin mo sa akin? Mapanuya itong tumawa. Ako ang masusunod. Ako ang tutulong sa pag-aaral mo at hindi ang ibang lalaki.
Nang umalis si Pancho sa harap niya, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Ramdam na ramdam niya pa rin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Gusto niyang iwasan si Pancho. Ayaw niyang pansinin ang pagmamahal nito na natatangi para sa kanya. Pero anong gagawin niya kung nakapasok na ito sa buong sistema niya? Ano ang gagawin ni Carol kung katulad nito, hindi na rin bilang kapatid ang pagmamahal niya para sa binata? Nang makarating sa Maynila, wala siyang ibang inatupag kundi mag-aral. Nung una, akala niya ay pareho sila ng goal ni Nico. Pero habang tumatagal, napasama ito sa mga barkadang mahilig gumala. Madalas na itong umiinom at nawala ang scholarship. Ayaw niyang maimpluwensyahan nito at ma-stress lang ng ma-stress sa mga nangyayari. Kaya kalaunan, nakipaghiwalay na lang si Carol. Mabuti naman at nakipaghiwalay ka na. Saad ni Pancho nang matawagan niya ito. Napabuntong hininga si Carol. Pancho, kung ito lang ang pag-uusapan nating dalawa, mabuti pang tapusin na lang ang tawag. Miss na kita. Malambing at malungkot na saad ng binata. Bahagya siyang natigilan. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung ano ang tamang sabihin dito. Alam niyang hindi sila magkapatid, pero sa papel, magkapatid na sila. Pareho silang santos. Kung sakaling talikuran niya ang pagiging magkapatid nila sa mata ng lahat, saan siya pupulutin? Sino ang magiging pamilya niya? Ni hindi niya pa maalala ang kanyang nakaraan. Kumusta sina nanay at tatay? Sa halip na tanong na lang ni Carol. Huminga ng malalim si Pancho. Okay lang. Si nanay naging abala sa paggawa ng mga banig. Si tatay may sakit pa rin. Pero nakakabili naman ako ng gamot. Huwag ka mag-alala. Mag-aral ka lang ng mabuti dyan. Inaalagaan ko naman sila. Sa mga lumipas na buwan, nagpatuloy lang ang ganoong daloy ng buhay ni Carol. Pero hindi naman matatapos yon ng walang hirap. Dumating ang araw na sinugod sa ospital si Mang Isko. Alam niyang hirap na ang mga ito. At napo-frustrate siyang wala siyang maitulong. Dumagdag pa si Pancho sa mga problema niya. Sabi nga na itabi mo na lang yan. Malakas na sabi ni Carol nang bumisita sa kanya ang binata. Ano ba? May sakit si tatay. Bakit ka pa pumunta rito? Okay nga lang sabi ako. Saka bakit mo ako binibigyan ng pera? Mas kailangan nyo yan. Namungay ang mga mata ni Pancho. Nag-aalala ako sa'yo. Alam kong nahihirapan ka na sa mga gastos mo dito. Sige na, tanggapin mo na to. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala kay tatay. Hindi niya napigilang umiyak. Pancho naman. Kinuha nito ang kamay niya at inilagay doon ang pera. Huwag mong tanggihan yan. Nangako ako sa'yo na tutulungan kita sa pag-aaral mo. Saka pinilit kong makabisita rito dahil gusto kitang makita. Napapagod na kasi ako, Carol. Gusto ko lang huminga. Sunod-sunod yung problema. Minsan hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Walang salitang niyakap niya na lang ang binata. Napapikit siya nang maramdaman ang mga luha nito sa kanyang leeg. Ramdam niyang pagod ni Pancho at ang dami ng mga iniisip nito. Kaya kahit na ang daming pinipigil na damdamin, kinalimutan niya muna yon kahit saglit lang. Ninais ni Carol na nasa tabi ng binatang palaging umaalalay sa kanya. Dahil sa hirap, napilitan siyang maghanap ng part-time job. May nahanap naman siya. Nagkaroon siya ng trabaho sa isang milk tea shop. Mahirap pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho, pero kinakaya niya naman palagi. Tuwing iniisip niya sina Mang Isko, Aling Rosa at Pancho, nagkakaroon siya ng lakas ng loob na magpatuloy. Ay, Carol. Sabi ni Zaijan, ang isa sa mga kaklase niya sa isang subject na pumuporma sa kanya. Wala siyang panahon para patulan ang kahit na sino. Ayaw niya rin kay Zaijan na mayabang at mayaman. Naiinis lang siya sa mga pagporma nito. Alam na alam niya kung ano ang gusto nitong makuha. Hanggang dito ba naman sa trabaho ko? Umalis ka rito kung wala kang order. Seryoso niyang sabi. Ngumiti naman ang binata. Oh, bakit? Customer ako. Hindi mo ko pwedeng paalisin. Maya-maya ay nag-order na naman ito. Kaya hinayaan niya na lang. Nang makuha ang drink, kinindatan pa siya na para bang mai-impress siya roon.
Naliligaw ba yun sa'yo? Tanong ng isa niyang katrabaho. Hindi. Tumaas ang mga kilay nito. Huwe, di nga. Mag-ingat ka ron. Napabuntong hininga si Carol. Alam ko naman yon. Nag-iingat ako at wala akong panahon na makipaglaro sa mga babaerong katulad niya. Tumawa naman ito. Babaero lang naman ang tingin sa kanya kasi pogi at mayaman. Friendly din sa lahat. Big catch at pinapangarap ng marami. Pero hindi naman dahil dun kung bakit kailangan mong mag-ingat. Monte Carlos yan. At kilala mo ba si Carol? Kapangalan mo pa nga. Aha? Carol Del Fuego, ang nag-iisang apo at tagapagmana ng Del Fuego Shipping Lines. Sobrang maldita nun. Spoiled brat at sobrang entitled. Gustong-gusto nun si Zaijan. Alam ko magkababata sila. Pero hindi naman siya magustuhan. Wala hindi siya type. Kaya itong si Carol na katukayo mo, yun at pinupuntiri ang mga babaeng napapalapit kay Zaijan. Kwento pa ng katrabaho niya. Hindi na siya nakapagsalita pa. Wala siyang pakialam kung sino si Carol Del Fuego. Hindi niya naman gusto si Zaijan. Paano niya magugustuhan kung nasa isla ang tinatangi ng puso niya? May mga araw na iniisip niyang ipaglaban ang pagmamahal niya kay Pancho. Magiging magulo ang lahat, pero hindi niya na rin kasi kayang pigilan pa. Gagawin niya na lang siguro yon kapag nakatapos na siya sa pag-aaral. Nagkaroon ng magandang trabaho at may pera na. Aayusin niya ang mga bagay na dapat ayusin para pwede na silang dalawa ni Pancho. At kung hindi sila matanggap ng mga magulang, paulit-ulit niyang ipaglalaban ang binata katulad ng paglaban nito sa kanya. Pagkatapos ng kanyang shift, nagmamadali siyang pumunta sa school. May hahabulin pa siyang klase. Pero sa sobrang taranta ni Carol, nagulat siya ng muntik ng mabangga ng isang sasakyan. Hindi siya makagalaw at mabilis ang paghinga niya sa sobrang gulat. Maya-maya ay nagbukas ang pinto ng van. Lumabas ang isang matandang babae na mukhang sopestikada at mabait. Iha, okay ka lang ba? Nang magkatinginan sila, parang may kumislot na kung ano sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Pero napansin niyang titig na titig sa kanya ang matanda. Okay ka lang ba? Gusto mo bang dalhin ka namin sa ospital? Tanong ng matanda at titig na titig pa rin. Umiling naman si Carol. Huwag na po, okay lang po ako. I'm sorry, Iha. Pero sino ang mga magulang mo? May kamukha ka kasi na kilalang kilala ko. Malumanay na sabi nito. Bago pa siya makasagot, may babaeng nagrereklamo ang bumaba. Hapit ang dress nito at mukha ring sosyalin. Nang tingnan siya nito, para lang siyang dumi na ayaw nitong tingnan. Lola, bakit po bang tagal mo? Let's go! Mamaya maluloko lang yan. Sinadyang magpabangga para makahuthot ng money. Carol, tumigil ka. Saway nito sa apo, sabay tingin sa kanya. I'm sorry, Iha. Pasensya na sa aking apo. Hindi ko alam kung anong pwedeng gawin. Nag-aalala ako kasi baka nagulat ka. Nagsabi ka lang. Lola! Irritableng sabi ng apo nito na Carol din ang pangalan. Nang tingnan niyang ID nito, nakita niyang Carol Del Fuego ang pangalan ng babae. Ang Carol na ikinikwento ng katrabaho niya kanina. Tipid na lang siyang ngumiti at marahang umiling sa matanda. Huwag po kayong mag-alala. Okay lang po ako. Sige po, uuna na ako. May klase din naman po kasi ako. Bahagya lang siyang yumuko sa mga ito bago umalis. Pero habang nasa loob ng elevator, hindi niya maalis sa isip ang Carol Del Fuego na yon, pati na rin ang lola nito. Del Fuego? Napapikit si Carol. Bakit pamilyar sa akin ang apelyidong yon? Gayunpaman, hindi niya na masyadong inisip sa mga sumunod na araw. Mas nag-focus na lang siya sa pag-aaral at pagtatrabaho. Yun nga lang, ayaw pa rin tumigil sa pangungulit ni Zaijan. Ano ba? Naiinis niyang tanong dito. Wala ka bang respeto? Tantanan mo na sabi ako. Hindi kita gusto. Hindi ko tatanggapin ang mga bulaklak na yan. Isaksak mo sa baga mo. Bumaha ang inis sa mukha ni Zaijan. Bakit ka ba ganyan? Chance lang naman ang hinihingi ko. Wala ka namang boyfriend. May asawa ako?
Saad ni Carol kahit hindi naman totoo. May asawa na ako kaya tantanan mo na ako. Tumawa ng mapanuya ang binata. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka lang para maitaboy mo ako. Nasaan ang wedding ring mo? Bakit? Kailangan ba na palaging may wedding ring kapag may asawa na? Mahirap lang ako. Nasa islang asawa ko. Okay na yung sa papel. Pinag-aral ako ng asawa ko, kaya tigilan mo na ako. Ayoko sa mayamang katulad mo. Ayoko ng magulong buhay. Hindi worth it dahil hindi naman kita gusto. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng yon, tinalikuran niya na si Zaijan. Inis na siya sa pangungulit nito. Hindi marunong rumespeto sa desisyon na ginagawa niya. Nang makarating sa dorm, nag-aral na lang siya para mawala sa isip yon. Ka-text niya rin si Pancho. Nag-a-update din ito tungkol sa kalagayan ni Namang Isko at Aling Rosa. Huwag mo kaming alalahanin dito. Mag-aral ka lang dyan, sabi ni Mang Isko at umubo ng malala. Hindi niya napigilang mapaluha. Tay, hindi ko naman po mapipigilang mag-alala. Palagi ko po kayong pinagdadasal. Pero gaya po ng pangako ko, mag-aaral po ako. Hintayin niyo po ako ha. Babawi pa ako sa inyo para sa lahat ng ginagawa niyo po sa akin. Babawi talaga si Carol. Gagawin niya ang lahat para umayos ang kalagayan ng mga taong nagpalaki sa kanya. Pero paano niya gagawin yon kung dinidikitan siya ng malas? Oh! Mahabang react ng alipores ni Carol Del Fuego nang buhusan siya nito ng malabig na milk tea mula ulo. Ambisyosa? Inis nitong tinapon ang baso sa sahig. You're so delusional. Akala mo naman, patay na patay sa'yo si Zaijan? Lalandi ka na nga lang sa kanya pa? Kung pumunta ka lang dito para makipaglandian, bumalik ka na lang sa basurang pinanggalingan mo. Ikaw na mahirap na daga. Masama niyang tiningnan si Carol Del Fuego. Tiningnan niya ang mga librong nabasa nito. Ang mga librong pinaghirapan ni Pancho para mabili. Nagsiselos ka ba kaya ka ganyan? Malakas itong tumawa. Ako? Magsiselos? Anong tingin mo sa akin? Insecure of you? Bakit hindi ba? Ganyan ka kasi. Kasi ako ang hinahabol ng mahal mo. Puputok na yung butsi mo. Kasi kahit gaano kakaganda, ako pa rin ang gusto ng lalaking gusto mo. Kawawa ka naman pala. Mas gusto pala ni Zaijan ng mahirap na daga kaysa sa katulad mong goldfish? Sobrang irita ni Carol Del Fuego sa kanya. Malakas nitong hinila ang kanyang buhok. Hinampas niyang libro rito at nakipagsabunutan na rin. Alam niyang may posibilidad na baka mawala ang kanyang scholarship dahil doon. Pero manatili man, alam niyang hindi siya titigilan ng dalaga. Gagawin lang nitong impyerno ang kanyang buhay. Kaya mas maigi nang nakaganti. Sinubukan siyang sampalin nito pero inunahan niya na. Mas malakas niyang sinampal si Carol Del Fuego. Hindi porke mayaman ka't mahirap ako, hindi na ako papatol sa'yo. Wala akong pakialam kung kanino ka pang anak. Wag na wag mo akong inaagrabyado dahil hindi mo kilala kung sinong binabangga mo. Dahil sa mga nangyari, napatawag siya sa office. Wala siyang nagawa ng mapagtulungan ng mayayaman. Inaasahan niya na yon. Maging ang may-ari ng school nakakampi kay Carol Del Fuego. I'm sorry, pero kailangan naming i-pull out ang scholarship mo. Hindi namin pwedeng... Hindi na niya pinatapos ang sinasabi nito. Kinuha niya ang gamit at diretsyong lumabas ng office. Batid niyang hindi na yun pabor sa kanya. Yun nga lang, habang naglalakad pabalik sa dorm, hindi niya napigilang umiyak. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga magulang na nawala na ang pangarap niya. Binigo niya lang ang mga ito. Walang nangyari sa kanya sa Maynila. Hold up to! Akin ang mga gamit mo! Huwag kang kikilos ng masama! Sasaksakin kita! Mariing sabi ng lalaki na lumapit sa kanyang likuran. Kuya, saglit! Nanginginig siyang pumikit. Hindi pa nga siya nakakabuelo sa problema niya sa pag-aaral. May dumagdag pang hold-upper na mukhang adik. Pero bago niya pa maibigay ang mga gamit, may lalaking pumilipit sa braso nang nangho-hold up sa kanya. Muntik na itong masaksak. Pero habang nakatitig siya sa kutsilyo, isang alaala ang bumuhos sa kanya. Tumulo ang kanyang mga luha nang biglang maalala si Nikita na mama niya.
Sinaksak ito habang nagkakagulo ang mga tao sa barko. Nang sinubukang tumakas ng lalaki, naitulak siya at tumama ang ulo niya sa pader. Bago mawala ng malay, bumuhos na ang mga alaala niya sa nanay niyang si Nikita at sa kanyang ama na si Jaime del Fuego. "Mama, Papa?" Naluluhang sabi ni Carol. Nagising na lang siya sa isang ospital. Ospital dahil mga doktor at nurse ang bumungad sa kanya. Pero nang tingnan niyang paligid, mukhang mamahaling hotel room iyon. Gising ka na. Good thing. Wala namang nakitang fracture sa skull mo. Saad ng doktor. Napapikit siyang muli. Subalit nang maalala na naman ang kanyang nawalang alaala, hindi niya napigilang mapaiyak. "Mama, Papa, tulungan niyo kami. Papatay nilang mama at papa ko." Para siyang nasa alaalang yon. Hinahabol ang mga magulang niya at gustong patayin. Hindi niya mapigilan ang pagwawala. Pero unti-unti siyang nanghina nang may tinurok sa kanyang doktor. Bago ulit mawala ng malay, nakita niyang pumasok ng silid ang matandang Del Fuego. At kahit na bumubulusok ang masasakit na alaala sa kanya, parang sa pagkakataong yon, alam niya na naligtas siya. Nang muli siyang gumising, bumungad sa kanya ang matandang babae. Hinahaplos nito ang buhok niya at paulit-ulit siyang tinatawag na apo. "Apo, may Carol. I'm sorry." "Po?" tanong niya rito. Bumagsak ang mga luha ng matanda. "Ako ang Lola Wanda mo. Ako ang ina ng iyong ama, si Jaime del Fuego. I'm sorry. Ibang Carol palang nahanap ko. All this time ay naloko ako." "Nawalan po ako ng alaala. Ang mama at papa ko..." Hindi napigilan ni Carol ang mahihinang hikbi. "Wala pong naghanap sa akin. Yun naman pala'y patay na po sila." "Nandito ako, apo." Mahigpit siyang niyakap ni Lola Wanda. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat ng ito. Pero gagawin ko ang lahat para malaman kung sino ang nanluloko sa akin. Napabayaan kita. Napakaraming taon na hindi kita nakapiling. Impostora pala ang kasama ko." "Paano niyo po nalaman na ako ang apo ninyo?" Mahinang tanong ni Carol. Umiling si Lola Wanda. "Unang beses pa lang kitang nakita. Hindi ako pwedeng magkamali. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina. Si Nikita na tanging minahal ng anak ko na handa niyang ipaglaban kanino man. Noong una ayaw kong pagdudahan ang kinagisnan kong apo. Iniisip ko na baka anak ka ni Nikita sa ibang lalaki. Pero simula nang makita kita, hindi ka na mawala sa isip ko. Kaya pinasundan kita para maingatan ka. Nagpaimbestiga ako at doon ko nalaman na ikaw nga talaga ang nawawala kong apo at hindi si Carol na kasama ko. Nawalan ka siguro ng alaala dahil sa trauma na pinagdaanan mo. Hindi pa kita nahanap. Nang malaman kong mahirap ang naging buhay mo, sobrang nagsisisi ako." Sinapo ni Carol ang mukha ni Lola Wanda. "Lola, wala ka pong kasalanan. Ang mga taong nanakit at nanloko po sa atin ang may kasalanan sa lahat ng ito. Lola, kitang-kita ko po. Hindi po ako pwedeng magkamali. Tandang-tanda ko pang mukha ng taong pumatay kina mama at papa." Nanlaki ang mga mata ng kanyang lola at parang nahirapang huminga. Ano? Napakagatlabi si Carol. "Lola, oh my goodness, apo. Sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nun sa kanila?" Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Carol. "Lola, hindi ko po kilala. Kung makikita ko ang mukha niya, siguradong maituturo ko po. Pero base po sa pagkakatanda ko, dating fiancé daw po siya ni Papa. Rosana ang pangalan niya." Doon na mas lalong sumama ang pakiramdam ng matanda. Agad itong tinulungan ng assistant nito. Nagpatawag na rin ng doktor dahil nahihirapan ng huminga si Lola Wanda. Nang bahagyang umayos ang matanda, mukhang magsisimula na naman dahil nanginginig na ito sa galit. "Pinagkatiwalaan ko si Rosana. Tinuring ko na siya na parang anak ko. Nasa buhay ko pa siya ngayon. Ngayon alam ko na kung bakit close ang peking Carol kay Rosana.
Sigurado ako na siyang may pakana ng lahat ng ito. Niloko nila ako. Siyang tumulong sa akin na mahanap ka. Pero peking Carol palang ibinigay niya sa akin. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa'yo at sa akin. Dahil sa revelasyong yon, inasikaso agad ni Lola Wanda ang mga dapat na gawin. Tinago na rin muna siya para hindi malaman ng mga ito na may alam na ang lola niya. Ang kanyang pamilya naman sa isla, pinatawag na para hindi mag-alala. Diyos ko anak, nagulat kami na ilang linggo ka nang hindi tumatawag. Umiiyak na sabi ni Aling Rosa. Pinapuntahan ka namin kay Pancho. Hinanap ka niya sa universidad, sa dorm, sa trabaho pero wala. Na-report na naming missing ka sa sobrang pag-aalala. Mahigpit niyang niyakap ang mga magulang na nakalakihan niya. Hindi talaga matatawaran ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Nang si Pancho naman ang yumakap, nakita na agad niya na puno ng luha ang mukha nito. Umupo ito sa kama at mahigpit din siyang niyakap. Sobra akong nag-alala sa'yo. Akala ko mawawala ka na sa akin. Umiiyak na sabi ni Pancho at hindi na mapigilan ang mga hikbi. Wala akong panggastos pero ayaw kong umalis dito sa Maynila. Kung kaya kong halughugin ang lugar na to, mahanap ka lang. Suminghap si Pancho at agad na tumingin sa kanya. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Tahan na, okay lang ako. Hindi mo na kailangan mag-alala para sa akin. Nandito na ako at mahal na mahal kita. Hindi makapaniwala si Pancho sa kanyang mga sinabi. Hindi siya naging bukas sa damdamin niya para rito. Pero pagkatapos ng mga nangyari sa kanyang buhay, naisip niya na hindi niya dapat sayagin ang buhay sa pagpigil ng kanyang nararamdaman. Carol, anong sinabi mo? Namamaos na tanong ng binata. Hinawakan niya ang kamay ni Pancho bago tingnan sina Aling Rosa at Mang Isko. Nanay, tatay, alam ko po na pinalaki niyo kami bilang magkapatid. Pero sorry po kasi para sa amin, para kay Pancho at para sa akin, hindi po talaga namin nakita ang mga sarili namin bilang magkapatid. Minahal niya po ako sa ibang paraan at minahal ko rin po sa ibang paraan ang anak ninyo. Humigpit ang hawak ni Pancho sa kanyang kamay. Muli siyang nagpatuloy sa pagsasalita. Naalala ko na po ang lahat. Marahil ay nagtataka po kayo kung bakit ako nandito. Pero nahanap na po ako ng totoo kong pamilya. Alam ko po ang kalabisan ito. Pero mahal ko po si Pancho bilang isang lalaki at hindi bilang isang kapatid. Nung una, pinipigilan ko rin po ang nararamdaman ko. Kasi alam ng lahat na magkapatid kami. Lumaki kami sa bahay at itinuturing niyo kami na mga anak. Pero pasensya na po at hindi ko na po talaga kaya. Mahal na mahal ko na po si Pancho. Sumubsob sa balikat niya si Pancho at paulit-ulit na suminghap. Napabuntong hininga naman si Mang Isko. Alam namin yan. Hindi naman kami bulag. Anak namin kayo. Anak namin si Pancho. Hindi lang siguro namin talaga binuksan dahil hindi naman namin iniisip na bawal. Iniisip lang namin na baka magulo ang record mo. May hirapan ka, lalo na kapag naghanap ka ng trabaho. Magtataka ang mga tao kung bakit nagmamahalan kayong dalawa. Pareho kayong Santos. Ginawa ka naming Santos, kaya sa mata ng lahat ay magkapatid kayo. Pero kung sa relasyon nyo lang din naman, hindi naman kami tumututol. Kung nagkakagustuhan kayo, may magagawa pa ba kami? Hindi naman talaga kayo magkaano-ano. Saka itong si Pancho kapag nagsiselos, parang kulang na lang gibay ng bahay natin kapag nagagalit. Hindi nila napigilang tumawa ni Pancho. Huminga siya ng malalim. Pero alam ko na po ngayon na isa akong Del Fuego. Nagpapasalamat po ako na ginawa niyo akong anak. Na ginawa niyo akong Santos para lang maayos ang mga papel ko at makapag-aral ako. Tinatanaw ko po yung malaking utang na loob. Pero wag po sana kayong magtatampo sa akin kung pipiliin ko po na maging Del Fuego. Tumunghay si Pancho sa kanya. Okay lang naman. Hindi magtatampo si nanay at tatay. Hindi rin naman magtatagal eh. Gagawin pa rin kitang Santos ulit. Muling natawa si Carol. At paano mo gagawing Santos yan? Ang yaman-yaman ni Carol. Bulalas ni Aling Rosa. Napangiti siya at hinaplos ang mukha ni Pancho. Mayaman po ako, pero hindi naman po magbabago ang pagmamahal ko kay Pancho at sa inyo. Umiling si Pancho at bakas ang determinasyon sa mga mata.
Hindi. Tagapagmana ka. Mayaman ka. Wala akong pakialam sa yaman mo pero alam ko na kailangan kong gumawa ng paraan para maging kapantay ka. Kahit kaunti, may pagmalaki mo ko. Babalik ako sa pag-aaral. Pagsisikapan ko para makuha ka. Para gawin ka ulit Santos pero hindi na bilang Santos na tingin nila kapatid ko. Kundi Mrs. Santos na mahal ko at asawa ko, Carol. Napangiti si Carol at tiningnan ang binata. Wala naman siyang ibang mahihiling pa para sa binata. Masaya siyang nangangarap ulit ito na may makamit sa buhay. Gayunpaman kung para lang sa kanya, wala naman itong dapat na patunayan. Sa ilang taon niya itong nasa kanyang tabi, napatunayan niya na mabuti itong tao at totoong nagmamahal sa kanya. Sa mga lumipas na linggo, tuluyan nang naasikaso ang mga kaso laban sa peking Carol Del Fuego at kay Rosana. Walang kaide-ideya ang mga ito na nahanap na siya ni Lola Wanda. Mabubulugan na lang ang mga ito na lalabas siya sa party bilang tunay na Carol Del Fuego. Let's all welcome the only and true Carol Del Fuego, anunsyo ng MC. Sobrang ngiting-ngiti ng peking Carol na Anika ang totoong pangalan. Pero nagulat ito nang biglang sa kanya tumutok ang spotlight at siya ang na-recognize ni Lola Wanda. Anong ibig sabihin nito? Gulantang na tanong ng peking Carol. This is my party. Anong ginagawa ng babaeng yan? Tita Rosana. Tumayo si Rosana at sinubukang lumapit kay Lola Wanda. Pero gulantang din ito ng harangin at hawakan ng mga guards. Good evening everyone! Bati ni Lola Wanda sa mga bisitang nagtataka. Alam ko na matagal ko nang ipinakilala ang aking apo sa inyo. At ang alam ninyong Carol Del Fuego ay ang babaeng yan. Pero napag-alaman ko na isa lang siyang huwad. Hindi siya ang aking tunay na apo. What? Tita, siyang totoo mong apo. Giit ni Rosana. Niloloko ka lang ng babaeng yan. Pero nagpatuloy si Lola Wanda at tiningnan sina Rosana at Anika. Ang dalawang babaeng ito na hinayaan kong pumasok sa buhay namin, ang mga manloloko. Si Rosana ang taong pumatay sa anak kong si Jaime at sa kasintahan niyang si Nikita. Siya rin ang dahilan kung bakit nawalay sa akin ang matagal ang aking apo. Ang aking totoong apo. Hinawakan ni Carol si Lola Wanda. This is the real Carol Del Fuego, ang aking apo at natatanging tagapagmana ng Del Fuego Shipping Lines. Sobrang dami ang nagulat. Nag-flash din ang mga kamera ng media. Maraming hindi makapaniwala, lalo na at matagal ng panahon na may nagpapanggap na ibang Carol. Maya-maya'y dumating na ang mga pulis. Dinampot ng mga ito sina Rosana at Anika. Labis ang naging kaguluhan pero kahit ganon, naramdaman niya ang pagtanggap ng mga bisita sa kanya bilang tunay na Carol Del Fuego. Simula ng gabing yon, pinagbayaran ni Rosana at Anika ang kasalanan ng mga ito sa bilangguan. Si Carol naman ay pumunta sa ibang bansa kasama si Lola Wanda para mag-aral. Naiintindihan naman yun ni Pancho. Kaya naman nila ang long-distance relationship at magiging abala rin sa pag-aaral ang binata. Hindi rin siya lubos na nag-aalala dahil nakatira na naman sa mansyon ang kanilang mga magulang pati na rin ito. Talagang maghihintay na lamang sa pagbabalik ni Carol. Mas nagsumikap siya sa pag-aaral. Pinag-aralan niya ng mabuti ang kumpanyang pamamahalaan niya. Wala siyang alam pero dahil may bahid yon ng kanyang ama, gagawin niya ang lahat para itaguyod iyon. Kaya makalipas ng ilang taon at makabalik na sa Pilipinas, marami na ang nagbago kay Carol. Mas naging sopestikada, elegante, may authority at mas naging matalino at wais sa mga desisyon. Gayunpaman, kapag kasama niya ang mga Santos, siya pa rin si Carol na lumaki sa isla at bunso ng mga ito. Ang tagal mong umuwi, nainip na yung kapitan mo rito. Nakangiting sabi ni Pancho na nakasuot ng pangsiman na uniform. Naglakad pa siya sa loob ng barko na isa sa pag-aari ng pamilya niya. Seaman ka na pala. Hi Captain, may asawa ka na ba? Pwede kayong mag-apply bilang Mrs. Santos? Tumawa si Pancho at buong pananabik na hinalikan siya sa mga labi. Nilagay niya sa leeg nito ang mga braso niya.
Wala nang pakialam si Carol kung makita sila ng mga cabin crew at ibang tao roon. Ang mahalaga lang sa kanya ng sandaling yon, nakauwi na siya at pakakasalan ang lalaking matagal niya nang minamahal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa buhay, iba't iba talaga ang klase ng pag-ibig na pwede nating ibigay sa bawat tao. Madaling mahanap pero mahirap unawain at mahirap panindigan. Gayunpaman, tinuturo pa rin sa atin ng bawat karakter na ang tunay na pagmamahal ay may kasamang respeto at hindi kailanman dapat mamimilit sa isang damdaming tayo lamang ang nakakaramdam. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.